susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po kayo? Ito po ay ating second edition ng new normal edition ng One-on-One sa atin sa Royal Cable TV6, sa atin pong broadcast station sa mga page po ng Public Information Office ng Lalawigan ng Laguna bilang yung pong PIO. Minarapat po namin gawin ito para naman po ang ating mga kababayan ay maging update po sa mga tanggapan ng ating pamahalaan, mga kasamahan natin sa national government at sa mga susunod na araw po yung ating mga kapulisan, kakamustahin po natin. Ngayon, sa edisyon na ito, makakapiling natin, makakausap natin sa episode na to si Dr. Mary Grace Bustamante, ang ating pong provincial veterinarian, at kakamustahin po natin ang ating mga kasamahan na nag-aalaga po ng mga manok. Kamusta po ba itong ating avian influence? Meron ba sa lalawigan ng Laguna? At the same time, makakamusta rin po natin ang ating pong provincial agriculturist. Kakamustahin po natin, sapat ba ang pagkain sa lalawigan ng Laguna? Kamusta po at ano ang pinagkakabalahan ng mga tanggapang ito para maipabot po ang serbisyong tama na bilin po ni Governor Ramil Hernandez sa amin, mga empleyado po ng pamahalaan, para po ang ating mga kababayan ay matulungan at maibsan ang problema sa nararanasan nilang pandemyang ito. Yan po ay sa pagbabalik po ng One-on-One with Chris Sanji. Okay, welcome ulit sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po pa rin mga kalalawigan? At ngayon ay mapalad tayo sapagkat makakapiling ko po via Zoom. Ito po yung ating new normal interview sa ating mga kasamahang department head, mga namumuno sa ating pamahalaan, para naman malaman natin kamusta po ba ang mga kalalagayan ng mga programa ng ating national government, ng provincial government, ng city government, at hanggang sa municipal level, hanggang sa barangay level, kakamustahin po natin sila. Kaya mapalad po tayo ngayong umaga, kapiling ko po ang ating provincial veterinarian, ang nakakaalam po ng sistema ng paghahayupan sa ating lalawigan. Ang ating pong provincial vet, Dr. Mary Grace Bustamante. Ma'am, Doktora, magandang umaga po sa iyo at belated Happy Mother's Day sa iyo. Good morning, Chris, at good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood, at belated Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nakikinig, at advance Happy Father's Day kay Chris. Salamat, Doktora. Doktora, kamusta po ang ating Provincial Veterinary Office sa ngayon? Sa ngayon ay naka 50%
kami sa office. At sa ngayon ay meron naka-work from home. Kasama ako sa work from home today. Tapos at diretso ang surveillance natin sa farms at saka farm inspection at slaughterhouse inspection. So far, yun ang kailangan nating bantayan sa ngayon. Ibig sabihin, kahit may ganito tayong sistema, dire-diretso pa rin ang trabaho ng Provincial Veterinary Office. Oo, medyo natigilan tayo last month kasi di ba meron tayong memo na medyo restricted ang ating travel. Pero ang dami nating kailangan isabit na samples, tingnan na farm. Kasi magre-repopulate tayo ng baboy dito sa atin. So kailangan na namin kumilos at mag-check ng mga farms, mag-environmental swabs. So back to traveling ulit ang opisina ko. Okay, pag-usapan natin to isang problema na alam kong kinakaharap din ng buong mundo ito, no? Itong avian influenza virus, Doktora. Pakikwento nga kung ano po itong sistemang ito. Ang avian influenza ay sakit ng mga, hindi lang ng manok, baka inisip ng mga tao, ang manok lang siya. Ang avian influenza ay sakit ng mga ibon. Wild birds, migratory birds, ducks, chickens. So dito sa Laguna, naging positive tayo 2018 sa mga itik sa Bae. And Bae, Santa Cruz, and Pagsanghan, yun ang nag-positive. So 2018 yun. Pero sa ngayon, kasi every 6 months naman tayo nag-check ng dugo, nagkukolekta ng samples. So far, negative tayo for avian influenza, pero yung may mga itik na positive naman for Newcastle disease. Pero yung Newcastle disease, at least yun, may bakuna. So ang good news, so far, negative tayo ang mga itik natin sa avian influenza. So ito pala ay liliwanagin natin sa mga manok, sa mga itik, yan. Hindi ito para sa mga hayop like ng baboy, kalabaw, hindi po ito. Hindi. So maliwanag ito, Doktora, na itong avian influenza ay hindi tumatama pala sa mga baboy, sa mga baka, sa mga kalabaw. So ibig sabihin, Doktora, safe na safe tayong kumain sa Laguna ng manok, mga itik, yung mga pabong yan, di ba po? Oo. Safe naman. Safe na safe. Reminder lang, kasi may mga kababayan o kalalawigan tayo namamaril ng migratory birds, yung mga tagak. Yun. Pinagbabawal yun kasi sila yung isa sa mga carriers ng avian influenza. So hindi talaga pinagagalaw yung mga ganong mga yung tagak, yung mga nakikita nating migratory birds sa tubigan. Okay. Salamat, maliwanag 'yon na good news 'yan sa lahat ng mga taga Laguna, sa mga Lagunense na tayo ay negative sa avian influenza virus. Doktora, itong foot and mouth disease, kamusta po? Binabantayan din 'to. Syempre, parang ang alam ko pagka mainit ang panahon noon, medyo 'yan ang tinitignan ng ating mga veterinaryo, yung foot and mouth disease. Kamusta po ngayon ito? Ay, matagal na tayong negative. Okay. Teka ha. To declare tayo ng negative without vaccination ng 2008. Pero ang mas mahirap yung trabaho ngayon kasi every 6 months nagmo-monitor tayo, kumukuha tayo ng dugo sa baka, kalabaw, baboy, kambing to monitor yung kung talaga bang absent or wala na yung sakit or baka nagtatago lang. So mas mahirap yung trabaho yung to maintain yung pagiging free natin sa SMBC. So far, negative since 2008. Ngayon, Doktora, yung atin pong mga checkpoint, di ba tumutulong tayo dyan sa pag-checkpoint yung mga pumapasok na mga karne sa ating lalawigan, yung mga live meat na tinatawag at tinitignan. Ni-inspect po yan. Kamusta po ang monitoring natin dito, Doktora? Actually, Chris, ang checkpoint, isa lang ang checkpoint ng probinsya, yun yung sa mabitak sa paagahan. Ngayon, when it comes to yung karne, frozen meat o kaya yung fresh meat, sa meat, sa slaughterhouse kine-check. Meron tayong mga inspectors na nag-check yung maglalabas ng slaughterhouse. Tapos may mga meat inspectors na naka-duty sa palengke
para i-check yung frozen meat sa palengke. Kasi hindi basta pwede magtinda ng frozen meat sa palengke, yes, meron kang mga tamang gamit katulad ng freezer. Yun. So, ang nag-check doon ay sa meat inspector at saka yung mga market master ng mga munisipyo at syudad. So at least namomonitor pa rin ito na maayos. Akala ko ma'am meron na tayong ipinagbabawal na yung mga frozen meat nung araw, hindi po ba? Bawal, pero sa ngayon kasi 'di ba ang mahal ng karne, parang dito sa amin 380 to 400 na ang baboy sa palengke. Iba pa yung syempre presyo sa supermarket. So ngayon 'di ba merong ang DA na payagan ang importation ng meat. Frozen meat. So, ngayon, yun na lang ang kailangan namin i-monitor, yung mga papeles na mga imported na frozen meat. So, sa ngayon, medyo relax tayo sa frozen meat na tinitinda sa palengke. Medyo relax tayo dyan ngayon sa TikTok. Nililiwanag lang natin, syempre, sa ating mga kababayan. So, kung ako tatanungin nyo, kung nakakabili kayo ng mga ganyang frozen, talagang pakuluan natin ang gusto, no, Doktora? Yung mga frozen meat na yan, at pakuluan ng ayos, at wag mabilis na pagluluto. Tama ba, Doktora? Oo naman, kasi hindi naman natin pare-pareho alam kung kailan kinatay sa abroad yon. Ngayon, basta frozen at nag-thaw out, hindi dapat yung diretso luto na. Hindi na siya pwede yung ito out mo, tapos hindi mo luluto, ilalagay mo sa freezer. Magkakaroon ng bacterial contamination. Ngayon, kung lumambot na, ay diretso luto na. Pakuluan nyo na tamang sikip, pakuluan nyo na ng medyo matagal-tagal. Kasi hindi rin tayo sigurado kung ano klaseng baboy yung pinatay, kung fattener, grower, or can. Diba? So, mas magandang lutuin na nating maigi. Okay, so safe. At isa pang may huling tanong dito, yung tungkol sa pagkain ng egg at chicken, nabanggit ko na yan kanina, na safe po yan na kumain po tayo ng itlog at ng mga produkto like ng manok at saka yung itik, safe po. Okay, Doktora, pag-usapan natin yung livelihood ng mga yung ating mga maghahayupan, yung mga nag-aalaga po ng mga manok. Kamusta po ba sa panahon po ng pandemya? Paano po natin nasusuportahan itong mga ito? Last year, nagkaroon tayo ng tulong sa yung in connection with Ratchada Hanap Buhay sa BAE. Ngayon ay meron kami tinitingnan ng mga lugar na pwedeng pagdalhan ng proyekto. So, meron kaming chinek sa Pakil, under study yun, pero successful naman yung ginawa natin sa BAE. Second district, sa tulong po yun ni Congrot at siyempre ni Governor. Okay yung programa. Ang inaano nga lang namin ay other areas na pwedeng tulungan. So at least nandyan pa rin yung ating mga programa pagdating sa pag-assiste sa atin ng livelihood program sa ating mga kababayan. Alam niyo naman natin sa lalawigan ng Laguna, hindi lang paghahayupan, yung pangisdaan ay iniintindi nyo rin, Doktora. Yung mangisda ay yun? Kay Marlon. Oo, pero alam ko ongoing din yun. Oo. Kasi after ninyo, makakausap ko din mamaya si Provincial Agriculturist, kakamustahin ko rin naman. Basta in this pandemic, ang gusto lang natin iparating sa ating mga kababayan, Doktora, yung ating mga kababayan na naghahayupan ay protektado pa rin sila ng programa ng gobyerno. At naka-assist pa rin na inyong tanggapan ang Provincial Veterinary Office para tuloy-tuloy pong maisulong yung kanilang mga programa, mga ginagawa na hindi ho kami bumibitaw bagkos na andyan po ang tulong ng gobyerno para sila'y asistihan. At kung meron silang tanong, pwede pa ba silang magtanong sa opisina natin? Pwede ba sila sumulat sa atin? Paano po gagawin nila, Doktora? Bago ko sagutin yung question, maidagdag ko lang. Meron kami in the work, pinag-aaralan ng rapid instruction. Pinag-aaralan namin para at pag naibaba, medyo pulido na. So, isa pa yung bago nating proyekto. Yun, naka-tie up with DA yun. So, under study yun.
Ngayon, kung may problema sila, usually, meron rumerekta sa opisina. Ang number namin ay 049-501-245. Pero alam ko, meron nakakahanap sa akin sa Messenger. Pwede rin naman kami i-Messenger or sa Facebook. Or yung iba ay nakikipag-coordinate sa municipal agriculturist o kaya sa city veterinarian. Kung may mga gusto silang programa na ka-tie up ng probinsya. Ayun. So yun. Importante po yun na alam ng ating mga kababayan, hindi kami nagsasarado na opisina, although yung iba ay work for home o work from home, ay naandyan pa rin po kami. Nagtatrabaho po pa rin kami para sa ating mga kababayan. Doktora, yung tungkol pala sa rabies, kamusta po ito? May isang tanong dito. Sa rabies, hindi ko hawak ngayon yung data. Pero so far, as far as I know, parang nagkaroon tayo ng kaso last year ng animal rabies. Pero sa ngayon at this moment, wala pa naman tayo batay sa datos. Pero ongoing pa rin ang pagbabakuna. Ang hiling ko lang ay yung mga may-ari ng aso ay bakunahan ang kanilang mga aso. Yearly naman natin ginagawa yan. Maging responsible owner lang din sila, Doktora? Oo, tama. Responsible owner. Okay. Doktora, nasa iyo pagkakataon para bigyan mo ng mensahe ang ating mga kababayan, partikular yung ating mga nasa field ng paghahayupan, Doktora. Sa lahat ng mga nag-aalaga ng hayop, ay nandito po ang tanggapan ng panlalawigan veterinaryo upang tumulong sa inyo. Pwede ho kami mahanap sa Facebook o pwede ho akong hanapin sa Messenger para magtanong. Or pwede rin ho kayo mag-email. May bago ho kaming email address vet@laguna.gov.ph. O lahat ho yung small letters. So, mag-email na lang ho kayo. Or kung hindi ho nyo kami makontak, kontakin ho nyo si Chris. Meron na nagpapadala sa PIO tapos binabato naman sa amin ng PIO yung concern nyo. So talaga sasagot po ako. Ayan. So, yun lang po at salamat. Doktora, maraming salamat at na-miss ko na rin kayo yung ating mga programa. Ingat po kayo. Wala bang mga hayop na tinatamaan ng COVID? Huling tanong. May mga hayop na susceptible. Pusa at saka aso. Pero yung exhibit ng symptoms parang hindi ko pa nakikita doon sa mga alaga kong aso, pusa. Pero meron din silang COVID na pwede rin silang tamaan ng COVID. Ayun. Hindi lang pala tao. Oo. Maliwa sabi, yun naman yung hayop tatamaan ng COVID yan. Yung pala meron. Siyempre, meron din pala. Doktora, maraming salamat and have a nice day po, Doktora. Na-miss ko na ating mga kwentuhan Sige, thank you. Okay, yan po ang ating panayam kay Doktora Grace Bustamante, ang ating pong provincial veterinarian ng ating lalawigan. So, nandyan lang po kami. Nandyan lang po siya. Abot kamay pa rin po ng ating mga kababayan, lalo po yung mga kababayan natin na nasa field ng paghahayupan. May katanungan po kayo, pwede po kayong magbisita sa tumawag, pwede niyo about sa Messenger, vet@laguna.gov.ph. Pwede niyo po sila ma-contact sa Messenger, pwede niyo pong hanapin si Dr. Mary Grace Bustamante. O kaya sa mga page po ng gobyerno, kay Gobramil Hernandez po na page, sa PIO po na page, makakarating po sa kanila kung ano po ang inyong mga hinaing at gustong ipaabot sa kanilang tanggapan. So babalik po ang one-on-one.
babalik po tayo sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. At syempre kanina nakapanayan ko po si Dr. Grace Bustamante, ang ating pong provincial veterinarian. Ngayon naman makakapiling ko po ang ating napakamasipag din po, ang ating pong provincial agriculturist, si Sir Marlon Tobias, aking kumpadre. Pare Marlon, bumati ka muna sa ating mga kababayan sa Laguna. Yan. Parang Chris, salamat sa pagkakataon. At siyempre po, bumabati ako sa ating mga kalalawigan sa lalawigan ng Laguna. Kamusta po ang kalagayan ng ating mga magsasaka, mangingisda sa lalawigan ng Laguna sa kabila po ng pandemyang ito, Sir Marlon? Sa kasalukuyan po ay siyempre hindi natin maiwasan na magkaroon sila ng suliranin, lalo tigit noong nakaraang unang bugso ng pandemya, sapagkat ang kanilang mga produkto ay hindi halos nakabiyahe. Pero after a week or 2 weeks ay naayos natin yan. Yung supply, yung daloy ng mga produktong pang-agrikultura ay napadaloy na ng maayos. At yan ay sinuportahan siyempre ng ating Governor, yung memorandum circular ng Department of Agriculture ni Secretary Dan na patuloy na payagang makadaloy ang supply ng pagkain. Ito po ay sinuporta ng ating kagalang-galang Governor Ramil Hernandez through executive. Ibig sabihin, nararamdaman pa rin ng mga magsasaka na, hindi namin kayo pinababayaan. Andito ang gobyerno, nandito ang pamahalang panlalawigan, katuwang ang national government. Ito yung para sa inyong tulong. Yes, hindi naman tayo nawala sa serbisyong 'yan. Actually, ang opisina ang isa sa pinaka naging source of information regarding sa flow ng agricultural products. Ang dami sa FB page natin, nag-post tayo ng memorandum circular ni Secretary. At yun na yung naging source ng information. Imagine, parang Chris, naka 186,000 na shares yata yun. Kaya sabi ko, yun doon pa lang talagang nakita na malaki yung nagawa ng agriculture. Unahin natin yung Sir Marlon, yung livelihood assistance natin sa mga magsasaka. Ano po ang binigay natin sa kanila? Actually, nitong mga nakaraang cropping season, ang Department of Agriculture through RCEP, yung RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Fund, ito yung batas na kung saan ay ito yung safety net para do sa rice tarification, di ba? Ngayon, nagkaroon niya ng pondo. Iyon talaga na inilaan para sa mga subsidy ng magpapalay, seed subsidy, at siyempre meron din para sa credit, meron din siyempre sa machineries at sa training. Sa larangan ng seeds, ang PhilRice ang katulungin natin dito para ipaabot sa ating mga magsasaka ang ating ang ayuda ng Department of Agriculture ng libreng seeds at saka fertilizer. Ito ang ginagawa ng PhilRice. At sa mechanization naman, karaming hand tractor, combine harvester ang naipamahagi ng PhilMec. Ito naman ang ahensya na nagpapatupad sa RCEP mechanization. So sa larangan naman ng paggulay, siyempre nandiyan din ang Provincial Government of Laguna noong mga nakaraang taon. April ay nag-release kami ng vegetable seeds kasi nga nakikita namin na halos walang movement. Tapos syempre lockdown, walang ginagawa ang tao kundi nasa bahay, namahagi tayo ng vegetable seeds. Ito yung naibigay ng ating pamahalang palalawigan na vegetable seeds, around 6,000 vegetable seed pack plus yung mga binigay din ng Department of Agriculture. Pinamahagi natin ito sa lalawigan, sa mga bahay-bahay, sa pamamagitan ng municipal at city agriculture office. So yun yung naging tugon din natin para yung household food security ay ating makamtan. Kasi nga, siyempre walang
kita, wala kahit pa paano. After a month, meron na silang absent. Kaya nga nangyari dito, from gulay, hindi nangyari na. Plantitos, plantitas. Yan na yun. Nagkaroon pa kayong contest dito, Sir Marlon. Yes. Oo. Ah, Nagkaroon tayo ng mga pa-contest dyan para bigyang pagpapalaga. Hindi lang basta nagtanim si mga baybay, bagkos yung mga ating mga magagaling na manananim ng mga plantitos-plantitas ay bigyan natin ng recognition para naman hindi lang basta pagtatanim, kumbaga hindi lang sa busog ang sikmura, bagkos busog din ang mata kasi maganda ang landscape o yung kanilang pagtatanim para na naka-landscape. Yan ang uso ngayon. Diba, pare Chris? Oo, at nakikita ko nga, naging aktibo yung mga sumali lahat dyan at kinikilala rin sila ng kanilang munisipyo at saka ng kanilang syudad. Ano? Yes. Yung mga nanalo dyan. Yes, yan ang kagandahan sa samahan ng municipal, city agriculture at sa province na talaga nagtutulungan. Kung anong meron ang probinsya ay meron din ang munisipyo, city. Tapos ay talaga tulong-tulong para makapagpatupad ng isang makabuluhang programa. Hindi lang basta lang tayo ay nagpapatupad, bagkos tinutumbok natin yung sikmura ng ating mga mamamayan. Okay, puntahan natin ang mangingisda, Sir Marlon. Kamusta ang ating mga maglalaot, ang ating mga mangingisda? Ayun, siyempre, tinamaan din niya ng pandemya at sabi nga, kung kanilang produkto ay halos doon na lang din ikot sa kanilang lugar. Pero siyempre, di rin nawala yung sa paningin at pag-aruga natin ng mga mangingisda. Actually, nitong bandang magdi-Disyembre, di ba nagkaroon tayo ng duong, kung tawagin, Peacekill sa Sampaloc Lake. Alam mo ba, nung mga panahon na yun, madaling araw ng parang January 1, nag-i-start na yung duong pagkamatay ng Kaya nga halos hindi nag-enjoy tayo sa bagay. Buti na lang at nasa tayo, yung hindi talaga kapares nung dating pag-enjoy na New Year. Nakapag-focus tayo doon sa pag-coordinate. Kahit hating gabi na, nag-coordinate tayo sa pamamagitan ng atas ng ating governor na kung sakali man na nagkaroon ng pagkamatay ang mga tilapia at ibang isda dyan sa Laguna, sa Sampaloc Lake, agaran natin mabigyan ng tulong. So, kaya nga nitong nakaraang February to March ay nagkaroon kami ng pagbibigay ng fingerlings sa ating ilang mga mangingisda ng Sampaloc Lake para doon sa makapagsimula uli sila ng kanilang pag-aalaga sa case. At siyempre, ang BIPAR, Bureau of Fisheries, ay meron ding pangako na hati sila sa pagbibigay ng fingerling sa ating mga apektado, mga mangingisda o cage operator. At yun, itong nakaraan ding sa Calibato Lake, nagkaroon uli tayo ng pamamahagi dito ng fingerlings. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay at paglalagak ng mga fingerlings, hindi lang sa mga individual, kundi sa mga lawa o river, creek sa bawat bayan dito, lalo tigit dito sa 4th District. Siyempre, pag naglaga ka ng fingerlings dyan, lalaki, in 3 to 4 months, meron na silang pwedeng ulitin. Yung bang Laguna Lake natin, naglalabas din tayo o naglalagay din tayo ng fingerlings sa Sir Marlon? Ganito ang usapan namin ng BIPAR. Si BIPAR, siya na ang bahala dun sa Laguna Lake. At ang mga rivers, kami ang maghuhulog o maglalaga sa mga rivers at sa mga creek. Usapan namin.
Okay. So, Yun nga importante pala, kasi yan. Paring Chris, Yeah. nitong nakaraang February, February to March, nagkaroon ng pamamahagi na ayuda ang BIPAR nakapag-coordinate sa atin at siyempre si Gov ay minamuti na makibahagi doon sa pamamahagi nun. Dinanap ito sa bawat lugar o bawat covered court ng mga bayan-bayan at siyempre doon sa ating Kapitolyo nabigyan din. 5,000 pesos worth of assistance pinamigay ng BIPAR. Yan. At nito nga nakakaraan, nakapokus na nga rin tayo. Lahat ng national government at provincial government ay nakatutok din sa mga magsasaka. Pag-usapan natin, Sir Marlon, yung food security program natin. Siyempre, pag nandiyan ang tanggapan mo, ang tanong sapat pa ba ang pagkain sa lalawigan ng Laguna? May bigas pa ba? May makukuha pa bang pagkain sa mga backyard farming natin? Kamusta ito, Sir Marlon? Actually, ang pag-uusapan natin ay self-sufficiency. Sa larangan ng butil na bigas, hindi tayo sufficiente. So, kulang tayo halos. Ang sufficiency level lamang natin sa butil na bigas ay halos nasa 26 to 28% na lamang. So, ibig sabihin, yung 72% ng populasyon ay hindi natin kayang pakainin. Kasi 28% lang ang kayang supply natin. So, actually, tanggap na natin yan kasi nung pa yan. Taong 1998, ipinlano na namin yan, hindi namin kaya talaga na 100% ang sufficiency level ng bigas dito sa ating lalawigan. Para mo magawa yan, ay kailangan 4 na beses ang lawak ng ating tatamnan. O kaya ay yung average yield na ating tinatamasa ngayon na 4.5 average metric tons ay kailangan nating tatlong doble noon ang ating ibig sabihin mga almost 14 tons metric tons kada hektarya para tayo maging sufficiente. Pero sa larangan naman ng isda, sabi nga ang Laguna Lake ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng isda dito sa ating Metro Manila. So, ang sufficiency level natin yan talagang napakataas. Sa gulay, ganoon din. At sa prutas ay mataas din. Palay lang o butil na bigas ang tayo ay may kakulangan. Yun. Kaya ako naitanong yun, syempre pag sinabing food security program, importante talaga sa ating mga taga-Laguna yung bigas, yung kanin na sinasaing ng ating mga kababayan. At yun, ganun pala ang level ng hanggang ko lang din nalaman yun na yung pala ang level ng supply natin at yun pala ang dami din pala ng demand ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero natutuwa din kami sapagkat yung supply naman ng gulay at ng isda ay naandyan naman. Ibig sabihin, sufficiente naman yung supply natin. Alam mo, yung backyard farming naman, iniinganyo pa rin natin nung araw. Nung araw pa, sinasabi natin, yung food always in the home, ay magtanim tayo, backyard, kamatis, talong. May pinamimigay naman ng mga city agriculturists natin, mga municipal agriculturists natin. Pwede ba silang humingi niyan, Sir Marlon, yung mga kababayan natin? Meron. Pupunta lang sila sa city or municipal agriculture office para sa mga pananim. Sigurado ako meron pa rin yan silang mga ang municipal at city government ay bumibili rin ng mga pananim na gulay para sa mga backyard. At siyempre, ganun din tayo. Tulungan nga, ang sabi ko nga kanina, tulong-tulong.
Itong programa natin, itong Green Revolution, ito yung para sa Laguna Household pagtatanim ng gulay. Kamusta ang organikong pagsasaka sa Laguna? Organic farming. Sa ngayon, ang porsyento ng nagtatanim o nagpa-practice ng pag-organic ay hindi ganun kataas. Pero kasi nga, ang target ng ating national government sa regional office ay 7% lang na lupain ang i-devote sa organic system. Pero dito sa Laguna, mataas naman tayo sa 7%. Nasa 12% na tayo. Kaya yun, magandang achievement na rin yun. Ang national government ay 7%, pero tayo 12%. 12%. Ayan, at naistorbo na rin kita sa trabaho mo. 2 opisina ang iyong pinamamahalaan, ang agriculture at ang ating environment. Pahapyaw lang, kamusta ang tanggapan po ng Penro natin sa panunungkulan niya? Ayos naman at napakadami pala ng trabaho ng PGNRO. yung mga programa, ibang programa ay i-devolve na ito eh. Nung panahon ng local government code, kasabay ito ng agriculture, ng SWD, ng health, diba? So, hindi basta-basta ang trabaho ng environment ng provincial government. Kaya siyempre, kailangan lang time management. At focus talaga kapag nandun ako sa isang opisina, edi doon muna ako. Huwag niyo muna akong apalain. Ako'y environmentalist muna. Pagka nandito ako sa agriculture, ako'y food production muna. O, mga ganun ba? Pero pare, gusto ko lang i-congratulate ka for a job well done sa pagpapatakbo na iyong tanggapan. Sa kabila ng pandemyang ito ay alam ko, nahihirapan din tayo at miss na rin natin na magsama-sama. Pero wala tayong magagawa kundi tayo magtrabaho dahil ito mandato sa atin ng gobyerno. At siyempre yan po ang utos ng ating Gobernador Ramil Hernandez na magserbisyo tayo ng tama sa ating lalawigan. Sir Marlon, nasa iyo pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga magsasaka at pangingisda. Ayan, sa ating po mga mamamayan, sa ating mga magsasaka, mangingisda, alam niyo naman kung paano kumilos ang agriculture sector. Wala po tayong pandemya, pero siyempre nandiyan pa rin yung pag-iingat natin, magsunod sa minimum health protocols para po tayo makapagsilbi ng todo-todo at ng tuloy-tuloy. So, ang ating pong mga municipal at city agriculture office ay hindi po nagsasara. Kasi po, kapag nagsara kami, sigurado, gutom ang buong lalawigan, ang buong Pilipinas. So, ganyan po yun. Tuloy-tuloy lang po. Kung meron kayong kailangan, training man, seeds, mga pananim, punta lang po kayo sa inyong bayan o syudad ng agriculture office. Ano po, yun po. At ito nga po, meron nga po pala kaming agri-kamustahan with Governor Ramil na naka-schedule sa May 18. Ito po ay bilang pagtanaw at paggunita sa farmers month, farmer at fisher folks sa month celebration. Ito po ay gaganapin sa May 18. Via virtual po tayo sa Zoom at inahaya ko po ang lahat ng mga mangisda, magsasaka, samahan na makilahok at makipagkamustahan po sa ating kagalang-galang na Governor Ramil Laurel Hernandez. Paring Rick, paring Chris, ano mo rin ako rito. Tulungan mo ako sa pag-abot ng informasyon. Salamat. Sige pare. Okay, so salamat po sa atin pong PGNRO at ang ating provincial agriculturist, Sir Marlon Tobias.
Maraming salamat po. At yun po mga kababayan, sinisigurado lang po natin na ito sapat pa rin ang pagkain natin sa lalawigan ng Laguna. Kailangan lang kikilos din po tayo at tutulungan pa rin natin ang ating gobyerno. Babalik po ang one-on-one. Isay's Pinoy Gourmet. Linamnam, anghang sarap, isa pa! Okay, yan po ang nakapanayam natin ngayong araw na to. Maraming salamat po sa aking mga staff sa PIO, sa Royal Cable TV6, sa ating pong panayam kay Dr. Mary Grace Bustamante. Nalaman natin, zero po ang avian influenza po dito sa ating lalawigan ng Laguna. At sa lalawigan po ng Laguna ay sapat po ang pagkain, although mababa po ang supply ng bigas. Okay naman po, sabi po ng ating provincial agriculturist. Sana magtuloy-tuloy lang po. At nandiyan pa rin po ang tulong ng pamahalaan panlalawigan. Si Governor Ramil ay nakaantabay po sa mga programa natin sa pamahalaan sa mga kababayan natin para po mabigyan po ng serbisyong tama. Hindi po kami tumitigil. Dire-diretso po ang ating po scholarship program. Dire-diretso po ang pamamahagi po ng tulong pinansyal. Bayan-bayan na po ay ginagawa po ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ganon din po sa health protocols po natin. Dire-diretso po ang ating mga ospital, ang ating mga frontliners na doktor, nurses natin. Dire-diretso po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya kailangan tayo po ay magtulungan at sumunod sa mga health protocols na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Ako po, ang inyong lingkod si Crisania, inyong PIO ng Lalawigan ng Laguna. Magandang araw po. Pagpalain po tayo ng Pomay Kapan.